Ayan mga ka-business, sabi ko magtatanggal ng stress out kaya nandito ako sa halamanan ko. Ang gagawin ho natin para kasi yung mga pinaghirapan mo para mawala yung hirap mo, aani po tayo ng itlog katulad dito sa manok. So yan po ang papawala ko ng stress out kaya pupuntahan natin ngayon ang aking manukan. Ayan, mangungulekta po tayo ng itlog para masabi ko sa inyo, katulad ng sinasabi ko sa inyo noon na yan ang mga isa sa mga pinagkukuhanan ko. Ayan, pinagkukuhanan ko ng para makatipid. Ayan, kuha tayo ng itlog. Ayan, ang aking mga manok. Nakakatanggal ng stress, makita mo lang sila na healthy. Ayan, medyo umulan ho kaya basa yung ano namin, kaya medyo basa. Ayan, kukuha tayo ng itlog nila. Ayan, dami may itlog ba kayo? Wow! Ho-ho! Wow, 2 days ko hindi nakuhanan ng itlog. Wow! Ayun. Ayan, pagka hindi ko nakukuhanan agad ng itlog, tinutuka ho nila. Ayan, medyo dumumi dahil na kunin natin na itlog. Laki jumbo yan. Kunin natin yung itlog para bukas o kaya mamaya baka gusto ng mga bata na magkaroon ng torta. Ayan, ito naman ibang klaseng itlog to, yung sa maliliit. Ewan ko anong klaseng tawag sa manok na yan. Pucha, hindi ko kasi nakuha agad din. Ayan meron ng dami ayun, nakakawala ng stress, di ba? Pag nakakuha ka ng itlog na galing sa sarili mong manok. Yan, wow. Iba-ibang yan, maliit ang iwan natin. Ito pa. Yan laki may jumbo yan siguro may 3 inches to o 2 and a half. Laki yan diba nakatanggal ng stress like sa inyo, ito yung mga pantagal ko sa stress ko pagka medyo pagod sa trabaho. So ayan, kita nyo may itlog na kayo. So meron ka ng sibuyas, may bawang ka na, so libre ka na sa pagkain sa isang kainan, sa pagkainan natin. Ayan, salamat sa inyo aking mga manok. Ayan, sabi sa inyo, diba? Napangiti ka na dahil nga medyo yan sarap na kainan niya, fresh pa, organic pa yung manok niya kasi pinapakain ko dyan mga seeds lang at saka mga tawag dito yung ibang gulay, spinach. Yeah. So ano pa ba ang nakapagpatanggal ng stress, pamamasyal dito sa aking maliit na halamanan at manukan. Ayan nakita nyo di ba? Meron na kayong mapipitas na strawberry. Dito ba magandang ano pa natin? Yan ito medyo malaki. Yan yan yung strawberry natin. Ito mga alaga ko yan. Ako yung isa nakain na. Ayan, strawberry na tayo, may itlog pa, meron pa dito. Tingnan mo natin. Papakinabangan pa natin medyo maliit pa to. So maghahanap tayo dito, medyo ayun. Strawberry. Higasan naman natin kahit sama natin sa itlog yan. Ay, nakain na. Ayan pitasin natin. So dati hintayin namin magpunta sa Baguio noong araw, maliliit pa kami para lang makatikim ng strawberry jam o kaya fresh strawberry. Ayan
Ayun, may kumain na ng isa. Sayang laki. Ayan, oh. Ayan, dalawa nakuha natin, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Nakikita nyo, di ba? Okay siya. May strawberry na kayo. So, ayan. So, matatanggal lang ano nyo, ang inyong pagod dahil sa mga prutas na ating makukuha. Ngayon, pipitas naman ho tayo ng tsang ang daming blackberry. Ayan, blackberry, oh. Kung makikita nyo, blackberry, oh. Ayan, oh, pipitasin nyo natin. Ayan, oh, may pagkain na tayo. Itong medyo may halaga dito. Blackberry, oh. Ayan. Kuha tayo ng blackberry. Pampawala na arthritis para sa mga may edad na katulad ko. Ayan. Dami, oh. Pucha, dami. Ayan. Yan ang ano. Yan ang blackberry. Dito lang sa looban. So kung ako'y nasa Pilipinas, hindi naman pwede itanim ito doon. Siguro pwede rin. Conforme din sa ano, sa way kung paano mo itatanim yan, no? Dami. Ayaw mo pa ba yan? Makukuha mo sa sarili mong looban paglabas mo lang ng pinto mo. Kaya lang tiyaga dahil itatanim mo muna siya. Siyempre alagaan mo din. Wala naman nakukuha sa madalian. Lahat kailangan paghirapan. Ayan, pagtrabahuhan. Ayan. Yan po ang buhay ni Chef Caviteño. Dito sa Australia. Libreng pitas ng blackberry at ng strawberry. Napakarami pala. Umulan kasi. Kaya ang daming bunga. Ang bira kasing ano eh, medyo ngayon maganda-ganda ang ulan, kaya ayan oh, marami siyang bunga. Mamaya natin pagpapatuloy yan kasi meron pa tayong pupuntahang iba. Ba paano nawawala ang ating pagod dito sa pagtatrabaho. Hindi pa naayos ni Mrs. yung bawang na inano ko eh. Ito po ang isa sa mga tanim ko, mga lili. Ayan, nasa harapan ng aviary natin. Ayan. Pag nakikita mo kasi maganda sa mata, nakakawala ng pagod. Yan yung mga pinagkakaabalahan ko rito. Pagka ako tapos na sa aking trabaho. Mga rose na di kalidad ho yan. Babango niyan. Maganda ho sila. Ayan. Yan ang madalas kong pinupuntahan pagkatapos ng trabaho ko. Tinitingnan ko kung may mga hayop at ating tinatanggalan. Ayan o, maganda. Mapakabangutin ng mga rosas na to. Kaya pag kayo nilagay nyo sa loob ng bahay nyo, babango bahay nyo kahit amoy piritong tuyo. Ano, pupuntahan pa natin yung aking mga rosas. Yan, ito yung looban ko. Maliit lang naman siya. Ayan, medyo tumutubo na ho yung ating lemon. Ayan, ayan siya. Ayan, medyo maganda na ang bunga. Ayan, nag-i-start na ho siya. Marami ho akong rosas. Ayan, lalaki niyan. 42 yan eh. Oh, nakita nyo. Maganda, no? Ayan, pabunga ako, lalo na pagka namulak-laki yan. Ito yung sa gilid ng bahay ko. Ayan, tinanim ko ng mga rosas para kapag ikaw ay nagdadaan, lalabas ang sasakyan, maganda ang yung natatanaw, saka mabango. Ayan, marami yung tayo dito. Ayan, ito mga paano na to. Ayan, ito para tong ano sa atin eh. Kalimutan ko, kamya ba yun? Mabango to, itong bulaklak na to.
Ayan, nakita nyo. Dami oh. Pakabango niyan. Bango talaga. Ayan o, iba-ibang kulay yan. Meron akong purple. Meron akong yan, orange. Napakadami na, napakabango ko. Ay, kita nyo kung gaano kalalaki yan. Gandang rosas. Parang dalagang Pilipina. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Oh, kaganda. Dami oh. Lasing nga umulan na yan. Naglalaglaga na siya. Ito, may kulay puti ako. Ayan. Puting rosas. Ito ang maganda. Itong kulay pink na to. Maganda ho siya. Ayan. Lalaki oh. Ito nyo kung gano'ng kalalaki yan. Ibang kulay na naman. Ito. Ayan. Ayan. Ibang kulay din mo yan. Ibang klase na bulaklak din yan. Iba ang forma niya. Rosas din yan. Napakabango. Ito. Ayan. Napakasarap. Ayan. Di medyo tanggal na yung stress mo sa konti paglalakad lang. Pagtingin-tingin mo sa mga itinanim mong rosas sa yung maliit na halamanan. Yan ang puno na nagpapalilim dito. Ayan, may rosas pa rin ako dito. At saka mga strawberry. Ayan, kinalat ko yung mga strawberry ko. May lili din ako. Ayan. Ito, ibang rosas din to. Ibang kulay ng rosas yan. Para siyang maroon. Mabango din. Lahat po mabango. Ayan, mga ka-business, ipinakita ko lang sa inyo kung ano ang aking pangtanggal ng stress out dito. So hanggang sa muli, aking mga ka-business, nag-iiwan ulit ng isang kasabihan sa inyo na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kita po tayo at sa susunod po pupunta po tayo sa Ibunan. Magpapalit po ako ng mga breeder. O sige, salamat.